Diyos. Salamat po dahil kami po ay pinarating niyo po dito ng ligtas. Upang kayo po ay mapulihan, itaas po ang nakina pangalan mo, Lord. Panginoon, dalangin po namin ang gawain sa umaga nito. Ingatan mo magmula po sa praise and worship, sa magbibigay po ng word of God, hanggang sa magkatapos po ang sa kami today po namin. Lord, ikaw po ang siyang manguna, Panginoon. Ang katagumpayan, Panginoon, ng gawain nito, O Diyos, ang nasa iyo po. At kinigay po namin ito, O God. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal niyo po sa amin. Hindi ka po nagbabago noon, ngayon at kailanman, Panginoon. Ikaw po ang aming Diyos, ikaw po ang aming papupurihan, ikaw po ang aming Yahweh, Panginoon, na patuloy na nagmamahal at umaakap po sa amin, Panginoon, sa mga kung meron po kami, Panginoon, na piling, Panginoon, na nadadown kami, ikaw po ang patuloy po na yumayakap po sa amin, O God. Salamat po sa pagmamahal, salamat po sa kaligtasan, salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo na natatanggap po namin, at sa mga biyaya pa, Panginoon, na nabibigay mo sa amin, O God. Salamat, O Lord, sa iyo ang lahat ng papuri, ikaw ang itaas sa mga ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tuloy na po ang sabi po ng aming Panginoon sa kanyang pong salita sa awit or Psalms 150 verse 6. Ang sabi po dito, ang lahat po ng may buhay at hininga ay magpuri po sa Panginoon. Amen po ba? Dahil po ba? Bakit po kailangan magpuri ang lahat po ng may hininga? Dahil po sa kanyang katapatan sa atin, meron po tayong buhay at lakas na kanya po ibinibigay sa araw-araw na dapat po natin pasalamatan ang Panginoon. Amen po! Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon.
Hallelujah! Hallelujah! Amen! Tawid po tayo sa Panginoon sa kagalakan. Papuri ka Yahweh, Yahweh, Yahweh.
wala na maantay. Pagkabutihan mo at katahanan, ikaw lang ang sayangan, ipag-asa ng sanlibutan. Pasasalamatan,
Pwede na po silang umakyat. May mga teacher na po sa taas. Praise God. Ang Diyos po ay nakita. Masaya po ba tayong lahat? Masaya po namin. Masaya po tayong lahat. Ayan. Sabi niyo po kanina, tingnan niyo po yung mukha ko, sabi ko, amen. Ganito saya natin. Dapat po lagi tayong masaya, lalo na po sa araw na to. Amen? Ano po ang dahilan? Dahil nandito po tayo para po tayo makinig, para po papurihan po natin siya, pasalamatan po natin siya. Sino po ang gusto ng blessing? Amen! Pwede po tayo lahat. Pwede tinatawagan po po ang ating magiging pastora si Amilas. Happy Worship Day sa ating lahat. Amen. Happy Worship Day. Amen. Amen. Nagagalak ba tayo pag nag-worship tayo? Dapat natin ikagalak ang lahat ng pangyayari dito sa loob ng church. Because the presence of God is here. Wala pa kanina bago tayo nagsimula sa opening prayer pa lang ng mga aawit, nandito na ang presensya ng Panginoon. So, sa ating pakikinig, siyempre nandyan din ang presensya ng Panginoon. Huwag natin kalilitaan ang mga pangyayaring ganito na makarating tayo para maparangalan ang Panginoon. Isa sa nakakapagpasaya sa Panginoon ay yung ating presence. Yung nandito tayo, na kasama natin siya, whatever circumstances in our life, iwanan namin. Kung may problema, iwanan niyan. At dumunod tayo na may pananampalataya na may gagawin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Naniniwala kayo, may gagawin ang Panginoon sa ating kalagitnaan? Amen. Laging may handang pagpapala ang Panginoon para sa kanyang mga anak. Lahat ng mga biyaya ay nasa atin na tanggapin natin ang Panginoong Jesus as Lord and Savior of our life. Nasa atin na. Pero hindi natin alam. Kaya hindi natin maangkin. No? Kaya ang lahat ng bagay, pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Pero sabi nga, some people then cannot move on. Hindi sila makapunta sa mga stairs na dapat nilang daanan. Bakit? Kasi kulang pa ng kaalaman. O narinig man ang salita ng Diyos ng Christ, nakakaligtaan natin kung ano narinig natin. Pero ang Diyos laging nagmamahal at nagpapaalala. Kaya lagi natin inuulit-ulit na ang salita ng Diyos ang ating buhay. Kung wala ang salita ng Diyos, wala tayong guidance sa buhay na ito. Wala tayong kulang tayo sa lahat ng ating mga gagawin dahil walang nagtuturo. Pero ang Bible, ito ang totoo. Nandito na tayo, hindi ka pa pinapanganak sa mundong ito, nakatalaga ka na sa Panginoon. Kaya, sa buhay natin, lagi natin parangalan ang Panginoon. Pwede tayo tumayo para manalangin. Let us close our eyes to the Lord and bow our head in prayer. Muli, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa araw na ito na punong-puno kami ng kasiyahan sa pagkakari pa ka sa aming kalagitnaan. Inaangkin po namin ang dakilang presensya mo ngayon upang kami ay iyong kausapin, Panginoon. Upang patuloy mo kaming turuan. Upang hindi kami madapa o maligaw, Panginoon. Patuloy mo po kaming subaybayan upang sa pamamagitan mga salitang binibigay mo sa amin, lalo ka naming mahalin, lalo ka naming maparangalan, lalo kang itaas sa angkas ng aming buhay, lalo ka naming ikaw ang papurihan unang-una sa aming buhay. Kaya Panginoon, sa umagang ito, dinadalangin po namin ang bawat isa sa buwagang ito. Ipuin po ninyo ang puso ng bawat isa, maging sa mga kasama namin na wala pa rito, maging sa mga nasa Facebook Live, Panginoon.
Dalangin ko po na maunawaan nila at manamdam nila ang tamis ng pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Sa pamamagitan ng paalala mo, sa pamamagitan ng mga salita mo, ang salita mo noon, ngayon pa ay hindi nagbabago, Panginoon. Patuloy kang nananawagan sa amin. Patuloy mong gusto madama namin ang kaligayahan at kasiglahan ng buhay na nagmumula sa iyo. Patuloy mo lamang kami turuan, Panginoon. Lord, wala kang kaya gawin kung wala ka, kaya hayaan po ninyo na sa pamamagitan ng Santo Espiritu binigay po ninyo sa amin, patuloy na kami ay mapaalalahanan. Maraming salamat po at sa pagtayo po ito, gamitin mo lamang po ako as your mouthpiece, Father God. Ikaw po ang tunay na mangusap sa aming lahat. Kaya sa oras na ito, hayaan mo kung maingat namin ibinabalik sa iyo lahat ng mga papuri, lahat ng parangal, Panginoon, lahat ng pagpapala at pagsamba ay tanging sa iyo lamang sa pinakamakapangyarihan pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po ang aming samo at panalangin tayo magsabi ng Amen! 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 Tayo. Alam niyo po ang palakpak para sa Panginoon. Yan. Yan lang po ba may bigay namin sa Panginoon? Napalakpak tayo at kaya sa amin. Kasi, pag nakita tayo kung paborito natin artista, talagang katipaan natin kung mapalakpak. No? Pero, ang dapat na maparangalan palagi sa buhay natin ay ang Panginoon lang. Kasi siya ang nagbigay sa atin ng buhay, na nagbigay ng kalakasan, kaya tayo nandito para lalo pa tayong pasiglahin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi nga natin, last time pinag-usapan natin, sinabi ng Panginoon sa mga disipulo noon, there will be perilous times ahead. Darating ang kapighatian ng mundo. Darating ang mga bagay na hindi natin inaasahan na biglang darating. Ang mga pangyayari na nagbabadya ng merong paparating. Kaya, sinabihan niya ang mga disciples during his time na papatayin ng mga pariseo o ng mga hindi mananampalataya ang mga mananampalataya. Maraming kapamaraanan upang ilayo ang tao sa tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. Di po ba nakikita natin ang daming iba't ibang klase ng pananampalataya? Pilit na nilalayo ng kaaway ang pananampalataya ng tao sa tunay na Diyos. Bakit? Gusto niya kasama ka. Gusto niya makasama ang mga mananampalataya. Yung mga masasama. Kasama na niya yun eh. Hindi na niya yung pinupuntahan. Ang pinupuntahan niya yung mga taong nananampalataya sa Panginoon. There will be temptation. Merong mga pagsubok na darating na kailangan maingat at marunong ang tao na alam niya, ka-distinguish niya kung ano ang masama, ang mabuti. Bakit? Kasi po, Satan is manloloko. Hindi po ba? Yung puti, pwede niyang gawing itim. At yung nagpilit ng ginagawa sa mundo ito, hanggang sa kapanahonan ngayon. The word of God do not change. Forever ang Bible. Noon pa, ngayon, at magpakailanman, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Pero merong warning na pinapakita ng Panginoon. Nadarating ang kapanahonan, marami ang manlalamig sa pananampalataya. Marami ang mawawala. Nandun na, pero mawawala pa rin sila. Bakit? Ang takbo ng mundo ngayon ay kaiba na po. Nakita natin, biglang may mangyayaring ganyan na hindi ini-expect. Pero nangyayari ang mga bagay nito. Hindi natin kagustuhan, ngunit may mga nangyayaring mga bagay na hindi natin sukat akalain na nangyayari na sa kapanahonan ito. Bakit? Nagmamadali na po ang kaaway. Nagmamadali na siya na makapanloko sa mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kaya, nagbigay ng warning ang Panginoon sa kapanahonan ito. Mag-ingat tayo. No?
Kaya dumami na ang mga iba't ibang klase ng reliyon. Na nagsasabing sila ang tama. Sila ang tinawag ng Diyos. Ngunit, kung alam natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, may intindihan natin ang mga kamalian ng Diyos sa kapanahonan. Kaya, ang Panginoon ay nagbigay ng mga babala para sa ating lahat. Dahil sa pagdating ng darating na kapanahonan, noong mga pasabi nga, hindi mo na pwedeng i-compare yung panahon noon na tahimik ang mundo, tahimik ang mga tao, lalo na sa mga probinsya, nagmamahalan yung mga tao, meron silang mga panig ng mulay, kahit sino pwedeng kumuha. Dahil sa pagmamahal ng tao. Kukunti ang mga awayan noon. Kukunti ang mga pagkakagalit ng mga tao noon. Pero hindi mo na may kumukuray yung panahon ngayon. Noon, past is past. Tapos na yun. At tayo ngayon ay nasa isang pagkakataon na nais ng Panginoon na paalalahanan tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Kaya, kahit ngayon ay nasa mundong ito pa rin, at ang Panginoon pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay, at ang kanyang mga paalala ay para sa ating lahat. Gusto niya maging isa tayo. Na parito siya para sa church. Because we are the church. At siya ang may-ari ng church. Siya ang puno ng church. Pero, what kind of churches are around the world now? Anong klase ang mga sinasabi nilang churches sa kapanahon ng ito? Yan ang babala ng Panginoon sa kapanahon ng ito. Mag-ingat tayo sa mga darating na pagbabago sa mundo. Diba, nagkakaroon na ng pagbabago, nagkakaroon ng mga pag-arrange ng mga iba't ibang mga bagay, pero ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Walang hanggan ang pagmamahal ng Panginoon sa tao. Walang hanggan ang pagmamahal niya. Sundo lang, ibigay niya ang kanyang buhay para sa tao. Diba, sinabi niya, ano mapapala ng isang tao, mapasa kanya man ang buong mundo, kung ang kaluluwa ng isang tao ito ay mapapahamak. Ano pong ibig sabihin nun? Ikinumpara ang isang kaluluwa sa kayamanan ng buong mundo, isang kaluluwa lang yun. Isang kaluluwa, katumbas ng buong mundo. Even the stars in the heaven, pagsama-samahin mang lahat yan, hindi maipapagpalit ang kaluluwa ng isang tao. Ganyan ang sinabi ng Panginoon. Mapunta man sa isang tao ang kayamanan ng buong mundo kung mawawala naman ang kanyang kaluluwa. So, ang kaluluwa, katumbas ng buong mundo. Isa lang yun. Isang kaluluwa lang. Tingnan nyo kung gaano kamahal ng Panginoon ang kaluluwa ng tao. Nakita nyo, katumbas ng kayamanan ng buong mundo, isang tao lang, isang kaluluwa lang. Pero, ang ibang tao, hindi masyadong tinitingnan ang mga bagay na ito na ganun ka-importante. Hindi natin tinitingnan ng ganun ka-importante. Pero, naparito ang Panginoon because we belong, isang katawan lang siya, with the power of God Father, God the Son, and the Holy Spirit, the Trinity. Nilala ng Diyos ang lahat ng bagay. Pati ang araw at gabi, binuo ng Panginoon sa loob ng 24 oras sa isang araw. Dinivide nito, 8 oras, 12 oras sa araw, 12 oras sa gabi. 24 hours. Binigay niya pagkakahati-hati ng lahat ng bagay sa tao. Dahil ang pagmamahal niya, gano'n na lamang. Kaya, inaayos niya para mabuhay na matiwasay ang tao. Inaayos niya ang lahat sa buhay ng tao, pero ang tao patuloy pa rin tumatalikod sa kanya. Natin, walang katumbas ang pagmamahal ng Panginoon sa tao. Wala. Meron mo ikumpara ka sa buong kayamanan ng buong mundo.
Ganong katindi ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Isa ka lang, pero ang katumbas mo, kayamanan ng buong mundo. Wow! Ganong katindi ang pagtingin ng Panginoon sa'yo. Ganyan po. Ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ikumpara mo man lahat ng mga star sa heaven. Walang sinabi yan sa buhay ng isang tao ang gusto ng Panginoon. Mahal ng Panginoon ang kaluluwa ng tao. Bakit? Siyang naglalang dito. You are the masterpiece of God. Hindi ba yun? Ikaw ang obra maestra ng Panginoon sa pamamagitan ng paglalang sa iyo. Kaya, sinasabi sa atin, tayong lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ng Panginoon. Ang pagmamahal niya na walang katumbas, walang equivalent sa anumang bagay dito sa ibabaw ng lupa. Dahil ang buhay ang ginamit niya na pantubos sa tao sa kanyang kasalanan. Pero hindi ito alam ng lahat ng tao na mayroong kaligtasan ng tao, kaya iba tatanong mo, paano yan? Paano ang buhay mo? Umamalagi ka na lang ba dyan sa kasalanan? Eh di ba rin pag namatay naman ako, matutulong naman ako. Dahil hindi nila alam. Kaya ka tinawag ng Panginoon para maging kaisa ka ng Panginoon sa gawain niya dito sa ulo dahil wala na siya dito sa tawag ng lupa. Kaya yung 12 disipulo, pinorma niya yan. Pero bago nangyari ang lahat ng ito, nagpabautismo muna siya kay Juan Bautista. 3.5 years na nabuhay ang Panginoon Jesus dito sa ibabaw ng lupa. 3.5 years na sinamahan niya ang mga disipulo para patuloy na turuan. Nagpabautismo siya, pagkatapos siyang mabaptize, nilubog siya sa tubig, inihaan mo siya muli. Doon pa lang siya nagsimula magtrabaho, maglingkod. Doon pa lang nagsimula ang kanyang pagganap sa kanyang gawain dito sa ibabaw ng lupa. Ang magpagaling sa mga may sakit, magpalayas ang mga inaalihan ng demonyo, magbigay ng panaliwala ng mga tao tungkol sa kingdom of God. Sabi, repent, for the kingdom of God is at hand. Ano ibig sabihin no? Iwanan mo, alisin mo lahat ang laman ng utak mo, may bagong katuruan ngayon ang Panginoon sa iyo. The kingdom of God. Na walang katumbas sa mundo ito. Sabi natin, we are living in a democratic government na ang boto ng tao ang importante. Binibilang ito isa-isa, kahit may yung boto yan, bibilangin yan isa-isa. Pero, sa kingdom of God, wala kang pakialam doon, wala kang say. Ang nasusunod doon, the law of the Lord. Siya ang King of Kings and the Lord of Lords. Hindi kailangan ng opinion mo. Ang natin doon ay ang opinion ng Panginoon ang naghahari sa kingdom of God. Walang pagboto, walang mga usapan, sino ba yung boto natin? Sino ba may ayudang nagbibigay sa iyo na yung boto ko? Wala pong mga ganon. Ito ay diretso sa pamahala ng Panginoong Kristo lamang. Hallelujah. Lahat ay na-accomplish ng Panginoon sa ibabaw ng lupa through the cross. Na-accomplish niya, nabuo niya ang lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng dapat malaman ng isang tao kung ano ang sinisimbolo ng cross na ito. Ito ay simbolo ng pagmamahal na dinanas ng Panginoon. Pinagpasan ng krus, sinampas sa haligi ng bato, sinaksak ang tagiliran, pinako ang mga paa at kamay para sa iyo. Lumana ang masaganang dugo na ito ang ginawang panligtas sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Ang masaganang dugong ito nang mamamatay na ang Panginoon Jesucristo, akala ng Diablo ng tagumpay siya. Dahil namatay na. Akala niyo. Kaya ang dugo na nabugo sa bundok ng Kalbaryo
Pag narinig na kaaway ito, kumakalipas ng takbo yan. Bakit? Ito ang ginamit na pantubos. Ito ang armas ng Panginoon na ginamit na pantubos sa'yo. Walang armas na nakakasakit, kundi dugo ng pagmamahal na ang bawat patak nito. Walang katumbas sa dugo. Bawat patak na dugo na nakutawid sa katawan ng Panginoong Jesucristo, hindi matutumbasan ang anumang yaman o anumang kaalaman dito sa mundo. Ganyan ang ipinagtubo sa bawat mananampalataya, sa bawat believer na kumilala sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. May bahagi tayo sa dugo na nabubo sa mulok ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Para tayo ay mabuhay. Para tayo ay managana. Dahil may purpose ang Panginoon kung bakit ka nilagay dito sa ibabaw ng lupa. Sabi natin, lahat ng taong nilalang ng Diyos may potensyal. May kaalaman na inilagay ang Panginoon. Potensyal na ikaw ay makapaglingkod sa Panginoon. Dahil sa pusta kanyang gawain, umiwan na niya yung 12 disipulo upang ang 12 disipulo ito, napakalaki ng pribilehyo. Hindi presidente ng buong bansa ang pinaglilingkuran mo, hindi presidente ng United Nations o presidente ng Amerika ang pinaglilingkuran mo. Ang pinaglilingkuran mo ay hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Kaya mong paglilingkuran mo. Everyone was given a potential. Binigyan ng potential o karunungan o kaalaman kung paano gaganap sa tungkulin ng isang gagawa ng Panginoon. Ito'y napakalaking pribilehyo. Hindi basta-basta tao ang bigay sa iyo ng karapatan na makapaglingkod ka. Hindi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang buhay natin sa kapanahon ng ito. Naghihintay ang Panginoon ang paglilingkod natin sa kapanahon ng ito na tinatawag natin na perilous times na sinasabi sa banal na kasulatan. Sa dami ng iba't ibang reliyon, gumagawa sila ng lahat ng kapamaraanan para makakuha ng mga mananampalataya sa kanila. Nakita niyo ang malalaking mga churches na iba't ibang reliyon. Hanggang sa panahon ngayon, mula pa noon hanggang ngayon, bumami na ang iba't ibang sasambahin ng mga tao sa iba't ibang kapamaraanan. Ngunit ang Diyos na buhay na sinasamba natin, na nagbigay sa iyo ng kaalaman at karunungan hanggang sa kapanahon ng ito, hinihintay ng Diyos ang gagawin mo para sa Kanya. Sabi natin, sandali lang ang buhay ng tao, pero tayo, sandali lang ang buhay. Huwag natin sayangin na wala tayong nagawa para sa Panginoon. God is expecting something from you because you are the Son of God. You claim that you are the Son of God, you have to obey and to follow the commandments of the Lord. Bilang mga anak ng Diyos, hindi natin. Habang may panahon pa, gawin na natin. Dahil lang, nais ng Panginoon, tayo ay buo, tayo nasa church. God do not anoint your strategy or your ways, but He anoints people. Hindi yung mga paraan mo ang ina-anoint ng Panginoon. Ikaw ang ina-anoint niya. He anoints people. Gives anointing to the people who want to serve Him. Bibigay siya ng anointing para maging kagamit-gamit para sa kanyang lasan. Up to this time, gusto ng Panginoon na magkaisa ang lahat. Sa isang church, dapat magkaisa ang lahat. God do not expect that some people in the church are just spectators. Nandiyan lang para ano, mga ginagawa lang, ililito pala sila. Buti pa sila, ililito. No. There must be no spectators in the church. May tipo, pero kailangan natin gawin. Unti-unti, kaya natin gawin ang mga bagay. Hindi naman
naman po ito bigla-bigla. Because we belong to one body of the Lord Jesus Christ. Kaya, pwede bang tingnan natin ang sinasabi ng John 17:20 to 23. John 17:20 to 23. I will not pray for this alone, but also for those who will believe in me through their words. Sabi niya, that they all may be one. As you, Father, are in me, and I in you, that they may also be one in us, that the world may believe that you sent me. And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, just as we are. In them, and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me, and have loved them as you have loved me. Ito sinasabi ng Panginoon, we are one in the sight of God. All believers are one. Dapat, ang mga mananampalataya, we are one. Nagkakaisa tayo. We belong to this church, and the leader of this church is the Lord because He owns this church. At ang bawat mananampalataya na narito ay isa lang. Katulad ng Ama, ng Diyos Ama, at ng Panginoong Jesucristo, they are one. Sinasabi niya dito, pati tayo dapat maging isa lang sa layunin kung paano tayo makakapaglingkod sa Panginoon. That is the power of one. Isa lang, pero pag buo ang church, buo tayo, gumagawa tayo, there must be no spectators. Walang nagapanood lang. Kasi nga, nililingkod kasi hindi ako pwede, kasi ganito, marami akong kaso. No. Sino ba nagbibigay sa atin ng trabaho? Sino ba nagbibigay ng mga provision sa atin? Di ba nanggagaling lahat sa Kanya? Nanggagaling lahat sa Panginoon yan. Pero nag-iintay siya pa rin sa atin. Napagampanan natin ang buong puso, kahit magsisimula tayo sa maliliit na kamamaraanan na magpagamit sa Panginoon, magagalang ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Magagalang ang Diyos na makita ang kanyang mga anak na nagkakaisa sa isang layunin na itaas yan sa church ito. Ano natin itaas? Iba ay iba ang kapamaraanan ng pagsambang ginagawa. So, nag-i-expect ang Panginoon na maging isa tayo. Magkaisa sa isang layunin. Magkaisa sa isang pagganap sa gawain ng Panginoon dito sa church. Kaya nga, katulad ng si Eva at si Adan, nagkaisa sila hanggang na ibaba sa imabaw ng lupa, yung pinakbulang buhay nila. Nagkakaisa ang lahat ng tao. Kailangan ng pagkakaisa. Kaya, yun lang ang gusto ng Panginoon sa kapanahon ng ito, maging kaisa tayo. Maging kaisa sa kanyang gawain. Huwag natin ngayon, lumipas yung panahon ng buhay natin na wala tayong nagawa para sa Kanya. Wala tayong nagawa dahil ang Panginoon ay naghihintay ng ating gagawin sa kapanahon ng ito ng buhay natin na isa sa ikapagpaparangal sa Kanya. Tingnan natin ang sinasabi na Ephesians chapter 2, 14 to 16. For He Himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation, having abolished in His flesh and the enmity, that is the law of commandments contained in ordinances, so as also to create in Himself one new man from the two, thus making peace. And that He might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. Yun po, ang gusto ng Panginoon,
ang pagkakaisa ay napaka-importante. Halimbawa, sa isang kumpanya, no? May regulasyon na ibinaba ang management. Pero yung iba, negatibo ang tingin sa ibinabang regulasyon ng management. Yung iba, positibo. Hindi sila magkakasundo. Magkakaroon ng conflict. Kaya, dapat pagkakaisa ay mabuo. Sa anumang organisasyon na meron dito sa ibabaw ng lupa, kung hindi nagkakaisa, merong chaos. Merong hindi pagkakaunawaan, merong pagkakagaling, merong hindi pagkakaintindihan. Pero kapag tayo tinignan natin ang pagbuo na ginawa ng Diyos, na iisa, binuo, we are one in the body of Christ. Kasama tayo sa katawan, ay isang katawan ng Panginoon Yesu Cristo. Kaanib tayo ng kanyang pakikipag-isa. Kaya napaka-importante ng the power of one ang tinatawag natin. Magkakasunod, magkakaisa. Hindi yung iwalay-iwalay dahil hindi nagtutugma ang kanilang kagusto. Ano ayusin natin? Miski sa isang pamilya, kung hindi nagkakasundo, di ba, yung pangit, sige, kumain kayo kung gusto nyo, ako kakain dito. Hindi maganda, di ba? Maski sa isang pamilya, kung hindi nagkakasundo, kailangan ayusin ito. Dahil ang Diyos, bigyan tayo ng kaayusan. Sa Kanya nagsimula ang pag-aayos. We belong to one body, the body of the Lord Jesus Christ. And He is the head of His church. God does not anoint anything that you have or a strategy or a plan that you have, but He anoints people like you. Ang ina-anoint niya ang tao. Hindi ng plano or mga strategy or kapamaraanan. Tao ang ina-anoint ng Panginoon. We are anointed sons and daughters of God. Amen. Wala yata. We are the anointed sons and daughters of God. Amen. Okay, you must accept that. Huwag natin hayaan na, alam nyo yung pag-sagot nyo ng amen, nag-iipon kayo ng kayamanan sa langit. Hindi sa bangko. Iniipon nyo yung amen, praise the Lord, hallelujah. Nag-iipon kayo doon sa kalangitan ng kayamanan na nag-iintay sa inyo pagdating dito. Spiritual blessing from God ang daladala ng ating pagpupuri, pagpaparangal, pagpapasalamat sa Panginoon. So, yun ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. We are one. Magkakasama tayo sa isang layunin na ang layunin natin ay mapaglingkuran ng Diyos ang Panginoon. Habang nandito pa tayo sa mundo. Hindi na kung kailan bedridden na, ako sasalit sana, malakas lang ako, makakapaglingkod pa ako sa Panginoon. No way na, tapos na eh. Kaya habang may malakas pa ang mga paa, ang mga kamay, nakakaintindi pa, may nakakapagbasa pa, malinaw pa ang mata, pakiting niya, nakakapaglingkod pa tayo. Kaya gawin na natin sa kapanahon na ito. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya sinabi niya, there will be perilous times ahead. Huwag na natin dumating ang kapanahon na nagperilo sa buhay natin. Gumawa na tayo habang may panahon pa, habang may panahon na nakikita natin ang kapanahon ngayon na madaling magbago. Nakikita natin ang langit. Nakikita natin, inaaway yung West Philippine Sea. Diba ayaw nilang tumigil? Kahit na bomba sila, bakit? Billions and billions of dollars under the sea. Mayaman ng Pilipinas sa mga langis, gas at ano pa man. Kaya itong patakbuhin ang buong mundo ang kinakailangan ng dulo. During several years ago, inaan na ng US yan, 70-30. 30 sa inyo dahil sa kami, ang may masin kami, mga lahat ng gamit kami. Yung 30% ibibigay namin ng mas klaro sa inyo. Bakit? Kahit na anong gawin, ayaw umalis.
Maraming nuclear power yan. Pero hindi gumaganda ang Pilipinas kahit anong gawin nila. Kahit na may desisyon ng United Nations, kahit sino pa may desisyon, amin yan, sabi ng China. Bakit tinawag na West Philippines Sea? Bakit ganito ang Philippines? Pero walang kwenta yan, ang Panginoon may-ari dyan. Whatever it is, ang Diyos ang may-ari niya. Kaya kita nyo, ang dami mga taga-Israelites, taga-Middle East, nag-aaral dito. Sa Mindanao, sa parte ng Bisaya, ang dami nag-aaral dyan. Bakit? Mura ang tuition fee. Mura ang lahat. Mura ang pagkain. Mura ang mga boarding house. Kung sa Amerika sila mag-aaral, hindi nila ma-afford ang taas. Ang antas ng bayarin ko. Pero dito, ang dami nag-aaral. Hindi lang 2,000 Israelites galing sa Middle East. Nakikita natin ang bansa natin, maliit lang. Pero mahal ng Panginoon. Dahil maraming Christian dito. Sabi nga ng Arab, this is the Christian nation. Lahat ng mga bagay kaya pinapakita sa atin ng Panginoon. Ito yun. Mga oil lang dyan na nakatambak sa ilalim ng dagat. Kaya yung sinabi, isang kaluluwa at tumbas ng buong kayamanan ng buong mundo. What is profited man if he gain the whole world and suffer the loss of his own soul? Isa lang siya. Pero ang katumbas niya, kayamanan ng buong mundo. Isang kaluluwa lang. Kaya, isang kaluluwa madala mo sa Panginoon. Kung gaano karami ang mga sa langit, nagpapalakpakan ng todo-todo dahil lang sa isang kaluluwa na namahaginan at kilala sa Panginoon sa Kristo. Kita nyo yung sinasabi natin. Ganyang katumbas ng pagmahal ang Panginoon. Ganyang kamamahal ng Panginoon. Kaya God is expecting something better from you. What is that? To serve Him. Habang nandito ka, mag-serve tayo. Gawin na natin kung kaya natin gawin para sa Panginoon. Dahil dumarating ang kapanahon na may namamatay na bata, matanda, lahat mamamatay. Pero, anong legacy ang ikuha natin dito sa ibang lupa? What will be the legacy of the going to left when we leave this earth? Anong maalala sa atin? Saan po nakatira si Ali? Ay, yung mayamang, yung mga matapobre, ay doon yung sabi puno ng mangga. Ano yung puno ng mangga? Inumbao nila. Madaling makilala, di ba? Pero, saan yung isang tao ng pangalan ay Juan de la Cruz na naglilingkod po sa Panginoon? Kasi po gusto po magpa-pray sa Kanya. Kasi po ang bigat ng problema. Ay, ayan po, yan po nakatira dyan sa may malaking bahay na nasa silong lang nakatira. Malaking bahay na pero nasa silong sila. Hinahanap ng tao. Bakit? Kailangan ng pamakusan. Hihingi ng payo, hihingi ng advice dahil ikaw ay lingkod ng Diyos. Ganun po mga pangyayari. Kaya sa panahon ngayon, the power of one, ang gusto ng Panginoon, ang pagkakaisa natin dito sa church, pagkakaisa ng bawat pamilya, pagkakaisa ng magkakaibigan sa isang desisyon, ang magamit tayo ng may pili ng Panginoon. That is the spirit of one na pinapakita ng Panginoon. I and the Father are one, sinabi ng Panginoon. Hindi lang sila, Panginoon, sabi ng Panginoon Jesus, Lord, hindi lang kung pananampalataya ang i-bless natin, kundi yung mamahaginan nila ng magandang balita, i-bless din natin sila. Lahat na ng Panginoon, hindi pa natin ginagawa. But God has gone ahead of what we will be doing. Ayaw mo ba? Nakaplano na.
pupuntahan mo, pinapunta ka ng Panginoon. Ang Diyos ang nagtuturo sa atin ang lahat ng bagay. Kaya, yan ang plano ng Panginoon, yun ang matutupad sa atin. Kaya, si Jesus Christ na as we have shared before, tinanong niya yung mga disciples. Nagtatrabaho siya, nagpapagaling sa may sakit, nagpapaalis na inaalihan ng demonyo. Pero yung mga disciples, nakatingin lang sa kanya. Because they do not know what to do. Ang ginawa ng Panginoon, he prayed during the night, and then, afterwards, bumaba siya sa bundok, maga na, tinawag niya yung mga disipulo niya. Kung doon ang mga disipulo niya, tinuruan niya, you get the boat, kung kailangan natin ng bangka para pumunta sa ibang lugar, para magbahagi ng kaligtasan, para magbahagi ng magandang balita, gawin na natin. So, nakita ng mga disciples si Jesus Christ. Hindi napaka-punutong na tao, yung multitude ang pumupunta sa Kanya. Kaya walang magawa yung mga disciples dahil hindi nila alam. Kaya tinuruan ng Panginoon yung mga disciples, come, follow me. I will show you something. Come be with me. Ganun lang ang pagtuturo ng Panginoon. Tingnan nyo lang yung ginagawa ko. And then, dito pumasok ang isang plano ng Panginoon. Multitude rin, 12 is 72, 120 disciples, at maraming na siyang disciples. But He narrows the number of those who He called. Pinababa niya ang numero ng mga disipulo na sumusunod sa Kanya. Dito pumasok ang isang strategy, the power of 12. Magaling na sa Panginoon. 12 disciples. Tinuruan niya mga tao ito because the Lord Jesus Christ knows time will come, I'm going back to the Father. Pero yung trabaho ko, sino gagawa? So, He teach His disciples. Go and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Teaching them all the commandments that I have told you. And the Lord said, wait, I am with you always, even unto the end of this world. Binigay na sa disipulo ang karapatan na gawin ang trabaho ng Panginoon. At ang mga disipulo ito ay umayo, hindi pinagpalitan kanilang mga buhay kahit na sila ay patayin, dumama sa iba't ibang lugar ng mundo upang ibahagi ang magandang balita. Kahit na sila ay ibitin ng patiwari, ipako na nakatiwari sa krus. Patayin sa pamagitan ng sandata, itali sa kabayo, at paggatiin ang kanilang katawan. Hindi nila ipinagpalit ang kaalaman na ibinigay sa kanila ng Panginoon sa Kristo. Hanggang sa makarating sa atin ang magandang balita ito. The Word of God will continue as long as the Word is here. Magpapatuloy ang magandang balita na ipinadala ng Panginoon hanggang sa dumating from generation to generation. Nagbabago ang mga tao, namamatay ang mga luma na, nagkakaroon ng mga bagong silak na mga sanggol upang sila naman ang maturuan ng mga legacy na iiwanan mo sa mundong ito. Wala tayong ginawa. Kung hindi natin pinabalita ang magandang balita, ano sa palagay ko ang mangyayari sa mundo? Ang gusto ng Panginoon, sabi natin, we belong to one body, we belong to the body of Christ. Nagkakaisang lahat ng tao sa church na ito, gawin natin ang pagkakaisa. Hindi lamang 5, 3, 10 ang naglilingkod dito. Gawin natin unti-unti tayong lahat. Because you are already baptized, you are ready to do the work that the Lord entrusted to each of us. May kakumpulan na tayo dahil nabaptize ka na,
The Lord Jesus Christ, when He was baptized, He began to share the Word of God. Doon lamang po, hindi siya nag-umpisang maglingkod hanggang hindi siya nababaptize. But when He was baptized, He was ready to be used of God in sharing the Word. Pagpagaling ng mga may sakit, pagpalis ng inaalihan ng mga demonyo, at ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan ng tao. Kaya ngayon, nandito tayo sa generasyon natin. God is expecting something from us. Na hindi lang tayo spectators sa church na ito, but we will be workers unti-unti para magagawa natin ang ikagagalak ng Panginoon. Ikatutuwa ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Unti-unti gumagalaw tayo sa alituntunin na gusto ng Panginoon. Sabi natin, malapit na dumating ang Panginoon. Pero hindi pa siya dumarating dahil hindi pa lahat kumikilos ang mga anak na inaasahan niya na gagawa para sa kanya. Now is the accepted time. The Bible uses always present tense. Now is the day of salvation. Now, ngayon na. Palaging ganun ang ginagamit ng Panginoon, hindi siya gumagamit ng past tense. When it comes to saving souls, now is the day of salvation. Sabi natin, katungkulan natin ay ipakita sa Panginoon na makapaglingkod sa Kanya. Na magamit tayo bilang gagawin ng pagpapala. Marami tayong mga ministry. Siguro, yung mga leader, pwede ninyong sell your ministry. Hindi ibebenta, kundi gawa kayo ng mga logo. We want some singers. We want some prayer warriors. Come and serve the Lord. Ito, gawa kayo ng mga logo para ma-invite ninyo kung anong ministry ang gusto at makakapili yung mga kasama natin dito sa church. Ganun po ang dapat natin gawin. Ilagay ninyo dyan, mga placard ninyo. During the time na nandito tayong lahat, para makapamili ang mga member natin sa church kung ano. Idea yan ay binibigay lang yan ito sa akin. Thank you, Lord. Na ilagay niyo dyan, anong kailangan, anong ministry, na matutuwa sila, gandahan ninyo na ikagagala ng mga miyembro na makasali sa ministry na ito. Isang paraan ito, na magpagamit tayo habang may panahon pa sa kapanahon na buhay natin sa Panginoon. Dahil hindi natin alam ang bukas. What tomorrow will brings in our lives. Pero sa panahon ngayon na narito tayo, makapaglingkod, makagamit pa sa Panginoon, gawin na natin habang may panahon pa. Dahil para may panahon na, may iwanan natin ang lahat ng bagay dito sa mundo. Hallelujah. So, sa ministry na ibinigay ng Panginoon, the Lord Jesus Christ did not walk alone doing the ministry alone. Kaya tinawag niya, kanina sinabi natin, 12, 120, 72, ang dami niyang mga disciples. But He narrows the number of those disciples to 12 only. Tinawag niya yung gusto niya. Tinawag niya yung gusto niya para yun ang mga kasama niya sa pag-minister. Tinawag niya mga tao ito para makatulong niya sa gawain. Do not do that ministry alone. Kailangan may kasama ka. Kung kayo gagawa ng ministry na kayo lang, si Jesus Christ, He did not walk alone. May kasama siya. Kaya, masaya ang ministry pag may kasama kayo. Kaya, pagandahin nyo, mga leader, pagandahin nyo kung anong worker ang gusto ninyo. Anong gandahin nyo yung mga logo ninyo, yung mga ipapaskill ninyo.
para makapag-apply ng mga leader. Kaya baka hindi sila lumaganap dahil hindi nila alam kung anong mga ministry ang papasukan nila. Ilagay ninyo yan dyan. Gandaan ninyo. Nakalagay na, alam mo, maganda ang boses mo, kailangan ka namin. Baka marami mag-apply dyan. Wow, alam ko maganda ang boses mo. Alam ko, magagawa ko ito dahil sa kang nagilid sa class niyo ng araw, makakapag-lead ka rin ang ministry na ito. Iba't ibang way. Maraming way na gusto ang Panginoon na ipakita sa akin sa maliit na kapanahon na ito. No? Baka yung iba, hindi nila alam kung anong ministry ang pwede sa kanila. Ilagay natin, mag-a-apply sila. Gawin natin habang nandito pa tayo. Gawin natin, magagawa natin, makakayahan natin. Dahil si Jesus Christ nga, hindi naglingkod na nag-iisa eh. Ikaw, gusto mo, isolated ka, ikaw lang nakakaalam. Ipaalam mo sa amin para matutubig kami. Yan, no? Kaya, we are one, sabi ng kanina, yung binasa natin, yung verse na ginamit natin, we are one. Kaya, kung makukuha natin candidate, makukuha natin na masishare ang gandang balita, sabi ng Lord Jesus Christ. Father, hindi lang sila, hindi lang yung mga leader, hindi lang yung ginagamit mo ang pagpapalain natin. Yung makukuha rin nilang mga maniniwala sa atin at papalain din natin. Tingnan mo yung sinabi ng Panginoon, wala pa, pero handa nang magpala at dadalhin mo ano mo sa kanila. Ano din? Yes. Pagpapalain na ng Panginoon. Iniisip mo pala ngayon, ang Diyos, nakahanda na, nakaamba na ang pagbigay sa Kanya ng pagpapala sa mga ito. Ipag-pray mo na kung sino ang gusto mo. Ipanalangin para ma-share ninyo ng magandang balita, ma-share ninyo ng pagmamahal ng Panginoon na bigyan siya ng kaaliwan, kung nalulungkot siya, kung may karamdaman siya, ano man ang kanyang problema, God is the answer. Yes? God is the answer. Siya lang ang katubunan sa lahat ng problema dito sa mundo. Ano mang kabigat ang mga problema na yan, kaya pagaanin ng Panginoon. Amen. Why? Because you obey. Ang sikreto doon, faith and obedience equals pagpapala ng Panginoon sa buhay ko. Kaya, gawin na natin habang may panahon pa. Gawin na natin sa kapanahon ng ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Habang pa na natin ang The Great Commission na iniwanan nga sa mundo ito para sa iyo. Sa iyo. At higit sa lahat. Sa iyo. Sa iyo, at higit sa lahat sa iyo. Ibig sabihin lahat tayo. Kaya, umpisahan natin mga bagay na ito. Simple lang. Pero nandoon ang puso sa simple na nanais mo na magkaroon ng ministry ang iba namin kasama. Makapamili sila ng ministry na aangkop sa kaalaman nila. Para sila makapili. Para sila makapili ng gusto nilang ministry. Gawin natin yan. Ngayon lang natin gagawin yan. Para lahat tayo ay anak ng Diyos. Pero lahat tayo ay kailangan gumanap ng tungkulin bilang anak ng Diyos. Kaya in the power of one, nakita niyo, yung pagpapala ng Panginoon, dahil sabi ng Panginoon Jesus, yung sinabi niya doon sa kanyang mga salita, na lahat tayo ay gaganap sa tungkulin i-assign sa atin sapagkat nasa atin na ang Diyos. Kompleto ka na, nandiyan na ang lahat ng pagpapala sa iyo. But you do not know how to claim them. Gumanap tayo sa tungkulin ng gusto ng Diyos. And everything will turn out right in our lives.
Makikita yan sa buhay natin. Makikita sa buhay natin kung kahit naglilingkod lagi, ang mga taong naglilingkod lagi, masaya. Hindi na yung mga mukha ng bawat isa. Wala dyan mukhang alas 6. Sa mga naglilingkod, walang mukhang alas 6. Ano yung na gano'n? 9 quarter na mga laging nakatitig. May problema man, hindi nahalata kahit laging nakatitig. Dahil si Jesus, ang lahat sa buhay natin. Binigay na niya, tandaan ninyo, binigay na sa inyo lahat ang mga pangangailangan ninyo. Ang kinimin niyo yan. Ang kinimin niyo dahil yan ay para sa inyo because of the Son of God. Pero ini-expect pa rin ng Panginoon na makapaglingkod tayo at mapagamit sa kanyang nasa. So, guys po, sa mga pagkakataon katulad nito, mahaba pa sana, pero kailangan natin tumayo at magpapatuloy dito sa pagkakataon. Let us pray. Father in heaven, we thank you for the message that you have given us. Maraming salamat po. Amamin po natin na ninanais mo na kami lahat ay magkaisa sa church nito. Father, I pray sa pagpagitan ng Santo Espiritu na ipinagagawa mo sa aming lahat. By the power and the glory of the name of Jesus Christ of Nazareth, let the blessing flow that we are one in the months of love. Let love reigns in this place. Thank you, Father, for all the blessing. Dahil sa pagmamahal mo, dahil sa pagmamahal na yan, aagos at aagos ang masaganang pagpapala para kami makaganap ng tungkulin at kaalaman at karunungan kung paano makapagbiling po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya na tinanggap namin. Sa iyo namin binabalik ang mga papuri at parangal sa pangalan ng Panginoong Jesus Christ. Magsabi ko. Amen. Sa mga nasa Facebook Live po at kung meron tayong bagong kasama ngayon, meron po ba? Wala. Sa mga nasa Facebook Live, meron tatanggap as Lord and Savior of their lives. Kung kayo sa maikling panalangin, sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa oras na ito na ako ay tinawag mo isang makasalanan. Nagsisisihan ko po ang lahat ng kasalanan ko nagawa sa iyo at sa aking kapwa-tao. Nunuksan ko rin po ang aking puso. Hinahayang kitang pumasok sapagkat sa araw na ito, inabanggap ko ka bilang aming Panginoon sa iyo para pagligtas. Salamat po sa kamatayan mo sa mga kalmano at kayo sa kaligtasan ko. Ikaw na po ang hari sa buhay kong ito at makapag-iigod din ako sa iyo. Salamat po sa biyayang ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Amen. Praise. Praise. Amen. Glory. Praise God. Woo! Glory. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nabusog po ba kayo? Amen. Glory to God. Isang kagalakan po na madagdagan na naman yung ating kaalaman. At dun sa mga dating alam pa, siyempre nare-refresh po kung ano po yung mga dapat talaga natin gawin bilang isang mananampalataya. Amen po? Amen. Glory to God. At ngayon po, dadako naman po tayo sa pagbibigay. Ito po ay isang bahagi bilang isang mananampalataya para po ganapin natin ang tungkulin ito na nais pagganap sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Ngayon po ay panalangin natin yung ating po mga tithes and offering. Hallelujah. Habang hinahanda naman po yung magbibigay ng special number. Oh, glory. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Oh, hallelujah.
Salamat, salamat aming Ama at aming Diyos, dakilang hari sa iyong pong kabutihan sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, God, hallelujah. Kami po ay nagpapasalamat na kayo po ang nagbibigay ng daan upang kami, Panginoon, ay bigyan din, Panginoon, ng iyong yaman, hallelujah, ng mga provisions na ito, O Diyos, na patuloy kong binibigay. Hindi lamang sa amin, maging sa aming mga mahal sa buhay, na natatanggap namin ito. Salamat po, Panginoon, sa aming mga trabaho, mga negosyo, o sa anumang bagay upang maging daan, Panginoon, upang matustusan namin ang lahat naming pangangailangan. Higit sa lahat, Panginoon, ito po aming ginaganap na ito, O Diyos, hallelujah, ay bukal sa aming loob upang kami man po, O God, ay makatulong, Panginoon, sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, O God. Magamit ang mga pananalapin nito, O Diyos, sa mga unbelievers, O God, na sila man ay makalalapit, Panginoon, at makakilala tungo sa inyo. Thank you, Father God. We praise you, Lord. We bless your holy name. Tunay nga po sa inyo lamang lahat-lahat ng parangal, papuri at pagsamba. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan po na inyong anak na ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tawagin ko na po ang magbibigay ng ating special number. Sister Pressy, sorry po. Glory to God. Hallelujah.
Papuri ng Panginoon. Hallelujah. Yes, habang may lakas, habang may buhay, tulad nga po ng message ng ating Panginoon ay ng ating pastora kanina, di ba? Habang may lakas tayo, habang may buhay, magpipod tayo sa ating Panginoon Diyos. Glory to God. Para naman po sa ating mga announcement, as usual po, 10 o'clock po ang ating service, ha? Kaya before 10 o'clock po, hopefully nandito na tayong lahat. At lalo na po yung mga gaganap or mga workers, meron po tayong prayer time ng 9:45 po. Hopefully po, makasama namin kayo. Praise the Lord. At syempre po, patuloy po natin panalangin every Tuesday po. Ang ginaganap na mentoring po under Bishop Edgar po dito sa ating church. Ginagamit po ang ating bahay-sambahan, maging pagpapala ito para sa mga pastors at mga ibang deacons and deaconess. Praise the Lord. Pray po natin yan. At higit sa lahat po yung outreach program na ginaganap natin every Wednesday po ng ating senior pastors, Pastora Sinya, dun po sa barangay, Masambong po, sa Police Station 2. Yan. Bago po sila pupunta doon, meron po sila rito Bible study in the morning. 2 o'clock po ang punta nila doon sa Police Station 2. Maraming inmates na po ang napagpala ng ating Panginoong Diyos at nakarinig ng kanyang salita. Praise the Lord. At ganoon din naman po, patuloy din po natin ipag-pray na at makaisa. Every Friday po, meron po tayong ginaganap na fasting and prayer. Ito po ay sa ating mga sarili-sariling tahanan ginaganap po. Ganun po, ang ating naman pong break ay ginaganap ito tuwing ika-2 Sabado. Every second Saturday of the month po ang breaking ng fasting and prayer. Online po ito, alas 11 po hanggang alas 12. May nagsabi na nga po na hindi daw sila nagpapasik, okay lang po. Ang mahalaga po, mapakinggan niyo po yung salita ng ating Panginoong Diyos. Every second Saturday po yan. Ito po ay sa June 14. Ayan, sa June 14 gaganapin sa susunod naman. Alas 11 po yun ng umaga. Hopefully po makaka-join na din po kayo dyan sa bagay na yan. Yes po. At ganoon naman po, para po sa ating mga under praise and worship team, musicians, meron po tayo, meron pong gaganapin na ang Hope of Life na worship symposium. Para po ito sa mga musicians, sa mga singers, worship team. Paalala ko ha, sige. Kahit po saglit, after mamaya po ng family day natin, gathered po kayo. Ako na po. Ha? Ang music ministry po. Saglit lang po, mag-meeting tayo. Meron po gaganapin sa June 12 po, holiday naman po ito, 2025, alas 9 ng umaga, doon po sa 901 Padre Paura, Ermita, Manila. Doon sa Pilar Hidalgo Lim Auditorium. Girl Scout Auditorium daw po ito. Yan. Ang ticket po is 50 pesos lang. Kaya po ini-invite po ang lahat, lalo na po ang mga gumaganap as worship team or ang mga music ministry. Yan po. Muli po, ito po ay ang worship symposium na gaganapin 901 Padre Paura, Ermita, Manila. Sa June 12 po, alas 9 ng umaga. At ganun din, every first Sunday of the month, paalala po sa mga area leaders, area manager, dalawang po tayo lahat nun. After service ko, ginaganap ang meeting with Pastora Sinya. First Sunday, huwag niyo kakalimutan, sa Sunday na po yun. Siyempre, kasama na rin po yung inyong mga report, written report po, yan, na ipapasa sa ating Pastora. At every second Sunday of the month naman, ang meeting ay ginaganap together with the elders, kasama si Brother Richard. At third Sunday of the month, dito naman po, after service, gaganapin ulit yung mga workers naman po ang makakausap ni Pastora. Every third Sunday yun after service. Tapos po, alauna naman po, kasama naman niyang minute ang lahat po ng 12 disciples po. At ngayon, fourth Sunday po, ito po ay emergency meeting under one lesson din po. Praise God. At ganun din naman po, muli,
tayo po ngayon ay may family day. Praise God, bagamat yung ating last Sunday, ginanap na kahapon yung birthday celebration, hindi na po natin ito gaganapin ulit ngayon. Bali, family day na lang po. Kaya po, bago po, huwag po kayo aalis. Ito po naman yung pagkakataon para po magkumustahan tayo. Bawat isa, lalo na sa mga team po natin ha, huwag po kayong basta alis. Mag-groupings po tayo habang kumakain po, kumustahan, palakasan, higit sa lahat, pagplanuhan kung paano pa natin gagampanan itong kulinais ng Lord na magdala ng mga kaluluwa dito sa ating pananampahan. Amen? Praise God. Tinatawagan ko na po ang ating pong praise and worship team para po sa ating recessional. Inaanyayahan ko na po ang lahat na tumayo po. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Sabi nga po hanggat may buhay. Patuloy po natin pagpupurihan, pasasalamatan ng ating Panginoon. Amen po ba? Praise God. Dahil marami po tayong pagpapala ay binibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Praise God. Nakalimutan ako. Sa inyo, pinag-size. Nakasalamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon.
Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa mensaheng pinagkatiwala mo sa akin sa araw na ito. Maraming salamat sa pagbuhos sa masaganang pagpapala na maunawaan namin ang obligasyon namin na meron kaming tungkulin na iniatang mo, Panginoon. Namagampanan namin ang buong puso ito habang kami narito. Maraming salamat maging sa mga nasa Facebook Live kung pagpapala ang inanda mo sa church na ito, ganong pagpapala na makarating sa kanila. Sa pagkakataon ito, Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng kalakasan, ng kagalingan, ng kapayapaan, even ailing relationship and ailing packets, Panginoon, na pinagaling. Salamat po sa lahat ng biyaya. Sa iyo lamang namin ibinabalik lahat ng papuri, karangal, pasasalamat at pagsamba. Dalangin po namin ang lahat ng ito. Sa mga pangyarihan, pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo lahat ay magsabi na, Amen! God bless you. pagkasaluhan sa pagkain. Tayo yumuko at manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa patuloy na pagsama niyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa mga blessings na amin natanggap mula sa inyo, O God, sa araw na to, sa umaga po ito, O God. Maraming salamat, Panginoon. Lalo-lalo na po sa aming pagsasaluhan ngayon, O God. Lord, linisin niyo po ito upang maging kalakasan ng aming physical na katawan. Lahat na naghanda, Panginoon, nag-provide, patuloy niyo po, Panginoon, ibalik ito sa kanila ng siksik, liglig, at umaapaw pa po, Panginoon. Hayaan niyo po na mag-enjoy kami habang kumakain at mabusog po, Panginoon. Salamat sa inyong kadakilaan, sa inyo lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus.